sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Psalms chapter 34 verses 1 to 9. I will always thank the Lord. I will never stop praising Him. I will praise Him for what He has done. May all who are oppressed listen and be glad. Proclaim with me the Lord's greatness. Let us praise His name together. I prayed to the Lord, and He answered me. He freed me from all my fears. The oppressed look to Him and are glad. They will never be disappointed. The helpless call to Him, and He answers. He saves them from all their troubles. His angels guards those who honor the Lord and rescues them from danger. Find out for yourself how good the Lord is. Happy are those who find safety with Him. Honor the Lord, all His people. Those who obey Him have all they need. 'Cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. 'Cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. Darkness begins to fall, I will worship the name of Jesus. Here comes the raging seas, overcomes our enemies, and turn our darkness into
a stand, 'cause He's a great God. He's an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. Our God who sits on the throne will reign forevermore, and His kingdom will never end. Come on, let's worship the Lord. Every tribe confessing His King as we worship the name of Jesus. We will lift up our hands. We will rise and take a stand, 'cause He's a great God. He's an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. 'Cause He's a great God. He's an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. There is power, power, power in the name of Jesus. There is power, power, power in the name of God, and His kingdom shall reign forever. Jesus reigns, His kingdom shall reign forever. Jesus reigns. There is power, power, power in the name of Jesus. There is power, power, power in the name of God. 'Cause He's a great God. He's an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. 'Cause He's a great God. He's an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. There is power, power, power in the name of Jesus. There is power, power, power in the name of God. There is power, power, power in the name of Jesus. There is power, power, power in the name of God. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I
and I look to you, and I'll wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Father God, we thank you once again for the freedom we are enjoying to worship you in spirit and in truth. Bagamat kami nga po ay nasa ika-6 na Sunday na hindi po kami nagkakaroon ng pagsasama-sama physically, ay patuloy pa rin po ninyo kami pinag-uugnay upang magpalakasan sa isa't isa. Napaghiwalay man po kami pansamantala ng COVID-19, ngunit patuloy pa rin po kaming nakararanas ng kalayaan na ikaw po ay aming maparangalan sa pamamagitan nga po, Panginoon, ng virtual online worship gathering na katulad nito. And as we continue this morning, muli po kaming humihingi ng gabay, ng karunungan mula po sa iyo upang aming pong ganap na maunawaan ang mensaheng nais po ninyong maipaabot sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, nakaranas na ba kayo na mag-isip at mabahala sa isang bagay na nakapagdala sa iyo sa isang pakiramdam na katulad ng isang taong na-paralyze? Yung bang dahil sa pag-alala ay nasumpungan na lamang po ninyong inyong sarili na halos hindi na makapag-concentrate upang makagawa ng mga produktibong bagay o hindi na po magawa yung po mga dating ginagawa. Kung ang sagot mo ay oo, ang masasabi ko sa iyo ay congratulations kapatid, sapagkat ikaw ay normal na tao na mayroong tinatawag na normal na emotion. So stress, worry, anxiety, pagkabalisa,
pagkabahala. Bilang tao, kahit po tayo mga mananampalataya ay hindi exempted sa emosyong ito. Kahit nasa kaibuturan po ng ating mga puso ay batid naman natin na ang ugat ng pagkabalisa ay pagkatakot, at ang kabaliktaran naman po ng pagkatakot ay pagtitiwala. Ang katotohanan po ay dumarating pa rin talaga sa atin ang pagkakataon na tayo ay nangangamba pa rin sa ating po mga sitwasyon. So, as was announced last week, ang enhanced community quarantine ay extended hanggang April 30, at mayroon pa po mga bali-balita na posible po itong ma-extend, na magiging alam martial law ang dating ng pagpapatupad ng quarantine. Ano po? Sino nga ba naman po sa atin ang hindi mababalisa kahit papaano sa ganito po mga balita na ating po mga naririnig? Ano po? And I do believe na bawat isa po sa atin ay meron pong tinatawag na magkakaibang level ng anxiety na nararamdaman po sa ating po mga puso. Magkakaiba po ng level. Ano po? So tunghayan po natin ang isa pong pamilyar na talata sa Bagong Tipan na magbibigay po sa atin ng ilang simpleng hakbang o kapamaraanan upang mapagtagumpayan po natin ang ating po mga nararanasang alalahanin. Ang sabi po sa aklat po ng Pilipos, mga kabanatang 4, mga talatang 6 hanggang 7, very familiar passage. Ano po ito pong sinasabi? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam po ba ninyo na sa panahon po ng Bagong Tipan, kung mayroon mang tao na dapat makaranas ng matinding pagkabalisa o anxiety, isa na marahil sa mga ito ay si Apostol Pablo. Bakit? Sa Pilipos Kabanata 1, mga talatang 13 at 20 ay makikita po natin ang katotohanan na siya po ay nakapailalim sa tinatawag po natin na house arrest, at naghihintay po ng paglilitis at posible pong execution. At tayo nga po ay stay home lang po yung order sa atin ng pamahalaan, at may mga pagkakataon na tayo pa rin po ay nakakalabas ng ating po mga tahanan para po asikasuhin yung pong ating mga basic needs. Pero naando na rin po sa atin yung pong pangamba. Ano po? Papaano po pa kaya ito si Pablo na ang kanya pong nararanasan during that time ay total lockdown, at talaga pong naandun lamang po siya sa isang piitan. So, looking at Philippians chapter 1 verse 15 to 17, nakasaad naman po doon na mayroon pong ilang mga mangangaral na doon po sa Roma na puno po ng inggit at galit sa kanya, no po, at ninanais po nila na siya po ay mawala sa eksena. So that was another thing na masasabi po natin na maari pong naging source of stress ito pong si Apostol Pablo. At dito po sa Pilipos Kabanata 4, 1 hanggang 3 ay makikita naman po natin na mismo yung po mga taong nakapaligid kay Pablo o malalapit po sa kanya na sina Euodia at sa ito pong si Syntyche ay mayroon pong mga pinagdaraan ng hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. So mga kapatid, kung tayo kaya yung pong nakakulong, pinag-iinitan, then napapaligiran po ng mga taong malalapit po sa atin na mayroon pong hindi pagkakaunawaan, ano po kaya ang ating mararamdaman? Hindi kaya tayo talaga ma-stress, ano po, mabahala, magkaroon po ng pagkabalisa. So dito po sa unang bahagi ng 2 talatang ating pong tinutunghayan, makikita po natin ang panawagan po ni Apostol Pablo na iwasan po natin ang mabalisa. Ano po? Ang sabi nga po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ang katagang pagkabalisa o being anxious
ay mula po sa salitang merimnao, at binigyang definition po ito ni Thayer ng to be pulled in different direction or to strangle. Isang magandang halimbawa po nito ay yung pong larong tug of war na very familiar po tayo, ano po, na kung saan ang dalawang team ay naghihilahan po sa opposite direction. Katulad po ng laro ito, kadalasan ang ating pong pag-asa ay humahatak po sa isang direksyon, ngunit ang ating naman pong takot ay humahatak naman po sa opposite direction. So mga kapatid, sa dahilang tayo po ay namumuhay sa daigdig na ito at hindi pa po sa kalangitan, hindi kaya ni numan na magawa ang lahat ng bagay na mangyari na pawang maging paborable lamang para po sa kanyang sarili. Mayroon pong ilang katotohanan na nakaakibat ang ating pong pinag-aaralan ito, ano po, na maikakawing po natin sa emosyon ng kabalisahan nating mga tao. Una, ano po, tayo ay hindi Diyos, kaya wala tayong abilidad na baliktarin ang anumang kaganapan na nangyayari sa kasalukuyan o mangyayari sa ating pong hinaharap. At ang pangalawa po, tayo ay namumuhay pa sa daigdig nito na bumagsak sa kasalanan mula pa po nung panahon ng ating pong mga ninuno. So anumang mga nagaganap at magaganap pa sa mundong ito na ating pong ginagalawan ay pawang resulta ng kasalanan ng ating pong mga ninuno. That even ito pong virus na kumakalat nga po ngayon, ano po nga po, tuloy ka rin po ng aking nasabi na nung nakaraan po natin mga preaching, na ito pong virus na ito, consequence po ito ng kasalanan pa ng ating pong mga ninuno na nagmamanifest hanggang sa panahon po natin ngayon. At pangatlo po, ang Diyos po ay omnipotent o pinakamakapangyarihan sa lahat. At bilang Diyos ay meron po siyang kakayahan na gamitin ang lahat ng bagay para po sa walang hanggan. So sa kapamaraan ng hindi po kayang arukin ng ating pong mga pangunawa. So that is one among main reasons why we call Him God and we are not. So balik po tayo sa word na anxiety o kabalisahan. Ano nga bang epekto ng kabalisahan sa ating pong buhay? Definitely, meron po itong dalang mga physical side effect, katulad po ng pananakit ng ulo, pananakit ng batok, yung pong pananakit po ng likod, even po yung ating pong digestive system ay naapektuhan po. Nagkakaroon po ng ulcer, humihina po ang panunaw, nawawalan po ng gana sa pagkain, and even po yung mga tinatawag po natin na coordination po ng ating pong iba't ibang bahagi ng ating pong katawan, iba po yung ating iniisip minsan sa ating pong mga ginagawa, nagkakabali-baliktad, ito po yung mga nagiging side effect ng anxiety sa ating pong buhay. At gaya nga po nasabi ko po kanina, maaari po tayong maging parang isang paralitiko kung tayo po ay patuloy na mababalisa. So evidently, nakita po ni Pablo ang sikreto kung paano po magtatagumpay o paano po tayo magtatagumpay doon po sa worry o kabalisahan na ating pong nararanasan. Ito po yung nais po niyang maipakita sa atin sa pamamagitan ng Pilipos 4, Kabanata 6 hanggang 7. So, 4 na M ang maaari po nating tandaan, mga kapatid. Ang ating pong unang M, manalangin. Ang sabi po, sa halip pahilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin. Mga kapatid, ang pagtitipon po natin ngayon ay tinatawag po na corporate worship. O siguro po mas tamang term siguro ay yung pong virtual corporate worship sa panahong ito. Ito po ay sama-samang pagsamba na karaniwang binubuo po ng pag-aawitan, pagkinig, pagbibigay at sama-samang pananalangin.
At alam po ba ninyo na ang pananalangin ay isang uri ng pagsamba sa ating Panginoon? Dahil po sa katotohanan po sa lahat po ng pagkakataon na tayo po ay nagbibigay ng panahon sa ating Diyos, ito din po ay nagiging pagkakataon na tayo po ay nakakapag-offer ng worship sa Kanya. So gamitin po natin ang pagkakataong ito upang hilingin sa Diyos ang lahat ng pangangailangan. Tulad po ng isang anak na hinihingi ang lahat ng pangangailangan sa kanyang magulang, ganoon din naman po ang ipinapayo ni Pablo. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Para niya rin po sinasabi po na don't worry about anything but pray about everything. Mga kapatid, sa ating pong pananalangin, ilapit po natin sa Kanya ang lahat. Ito man po ay itinuturing po nating small things or big things. Tandaan po natin na little things left unattended become big things. Kaya dapat maliit pa lamang yung pong ating mga bagay na kinakailangan sa buhay, nilalapit na po natin sa ating Panginoon. Minsan kasi meron po tayong mga tendency, na pagka mga small things lang naman, kaya ko na yan. Hindi ko kailangan ang tulong ni naman. At may mga pagkakataon na hindi na po natin ito nilalapit sa ating Panginoon. So, sinasabi po rito, dapat ay mga bagay na mga maliliit pa lamang po, inilalapit na po natin sa Panginoon. Hindi na po natin naantay na ito po ay mag-iisa pang mabigat na problema bago po natin ilalapit sa ating pong Panginoon. Kaya dapat maliit o malaki, ating pong ihayag sa Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. So, ang una pong M, manalangin. Ang pangalawang M, magpasalamat. Ang sabi po sa talata, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat. So bahagi po ng payo nito pong si Apostol Pablo, dapat may appreciation naman on our part. Sigurado pong magagalak ang ating amang nasa langit kung ang kanya pong mga anak, tayo po ay naririnig niya na nagsasabi ng thank you Lord. Mga kapatid, kung tayo man po ay dumaraan sa financial trouble, sa kasalukuyan, pasalamatan po natin ang Diyos sa financial blessings na ating pong natanggap in the past days or in the past weeks. Pasalamatan po natin ang Diyos sa kada bagong umaga na tayo po ay muling nagigising sa kabila po ng virus na nasa ating pong paligid. Ako po ay nalulungkot sa mga pagkakataon na nakikita kong nagpo-post sa social media ang ilang po nating mga kababayan. Sa umaga kasi na nakakatanggap po sila ng relief good, ay gayon na lamang po yung kanila pong pagpapasalamat, ipopost po nila ito sa kanila pong mga FB account. Bakit nakakalungkot? Kasi po, makalipas lamang po yung 2 o 3 oras, ito po mga taong ito na nagpost ng pasasalamat, sila rin po yung mga tao na nagpo-post ng pagtuliksa doon sa mga tao na nagdidistribute ng relief goods po. So parang papasalamat, tapos sila rin po yung tumutuligsa. So mga kapatid, ang pagpapasalamat po sa Diyos sa kabila po ng challenging situations na ating pong pinagdadaanan ay tanda po ng pagkilala sa Kanya pong dakilang katapatan sa ating pong mga buhay. So by that, we can change our perspective sa pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Kung dati po tayo ay nagpapasalamat lamang sa mga pagkakataon na naandyan po yung present ng pong ng blessing dapat po maging iba po yung ating pong perspective. Habang tayo po ay nag-aantay ng kasagutan ng Kanya po mga panalangin, ng blessing na ating pong inaasam, dapat maging magpapasalamat po tayo doon sa mga bagay na Kanya pong ipinagkaloob sa atin sa mga nakalipas na mga araw, mga nakalipas na panahon. Then, pag naandyan po ngayon yung blessings sa araw na ito,
then let's be thankful for that blessing at mapagpasalamat din po tayo doon po sa mga blessing na ating pong inaasahan sa mga darating na araw. Ano po? Again, pasalamatan po natin ng Diyos sa lahat ng pagpapalang ating natatanggap sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa mga darating pa po mga araw. So, yun po, ayun po, ikalawang bagay, ikalawang M po, magpasalamat. Pangatlong M, manangan sa pangako ng kapayapaang mula mismo sa Panginoong Yesus. Ang sabi po, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam po ba ninyo mga kapatid na kapag tayo ay lumalapit at nagpapasalamat sa Diyos, ang sabi po ng karugtong na talata ay tayo po ay makakaranas ng kapayapaang hindi natin ganap na maunawaan. Yung bang tipo na sa kabila po ng matinding sitwasyon na pinagdaraanan ay makakaranas pa rin po tayo ng tunay na kapayapaan mula sa ating po mga puso. Ano po? By the way, God commands us to come to Him hindi po sa dahilang kinakailangan niya ang ating pong paglapit sa Kanya upang manatili ang Kanyang pong pagka-Diyos. Whether or not we come to Him, He remains God exactly as He has been from everlasting to everlasting. Batid po ng Diyos ng ating pong ginagawang paglapit sa Kanya ay para po sa ating kapakinabangan. Again, hindi po para sa Kanyang kapakinabangan. Na kaya po niyang offer sa atin yung pong kapayapaang mula mismo sa Kanya. At ito pong kapayapaang ito ay mayroon pa pong mga dagdag na ilang bagay sa ating pong mga buhay. Napapanatili po nitong maayos at tama ang ating pong relasyon sa Kanya. Pinapanatili po nitong maipokus po natin ang ating pong kaisipan at puso sa Kanya, sa Kanyang mga pangako, at sa Kanya po mga panuntunan. Ang sabi po sa isa pong quotation, peace is not the absence of trouble, but the presence of God. Ang ganda po ng quotation, po. Pero alam po ninyo, mas maganda po yung sinasabi doon po sa John chapter 14:27 na pangakong iniwanan ng Panginoong Kristo. Po. Ang sabi po rito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. So it is a peace that the world cannot provide, but Jesus can provide. Po. So hindi po kayang ibigay ng ating pamahalaan ang lahat ng ating pangangailangan na pwede pong posible pong magtanggal ng ating pong pagkabalisa. Po. Hindi po kayang tugunan lahat ng ating pong presidente. Yan pong ating pangangailangan. Hindi po kayang tugunan ni mayor, ni kapitan, ni congressman, o ni senador, ngunit kayang ibigay sa atin ng Diyos. Mga kapatid, oo, maaaring hindi agaran o biglaan pong inaalis ng Panginoon ang lahat ng problema sa ating buhay. Ngunit ang pangako niya ay kapayapaan na mag-iingat sa ating puso at pag-iisip. So ano po ang dapat tamang po natin gawin? Panghawakan upang ito po ay ating maranasan. Sapagkat ang katotohanan po, kapag ang Diyos po ang nangako, ang Panginoon Jesus po ay nangako, ito po ay hindi napapako. Ito po ay Kanyang binibigyan ng katuparan. Ang ating pong pang-apat na M, mamuhay kay Jesus. Again, ano po ang sinabi po doon sa verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Paano nga po ba tayo makakapamuhay kay Jesus? Una po, dapat ay tiyak ka sa iyong relasyon kay Jesus na bunga ng iyong admission of guilt o pagiging makasalanan. Pananampalataya na tanging ang kamatayan lamang ni Jesus at ang Kanyang muling pagkabuhay ang tanging daan sa kaligtasan. At siyempre po, nagbukas ng puso upang anyayahan
si Jesus na maging sariling tagapagligtas. Kaibigan, kung ikaw hindi pa connected sa Panginoong Jesus, pakinggan mo ang sinasabi sa Roma 6:23. Ang sabi rito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So pangalawa, kung ikaw naman ay tiyak na sa iyong relasyon kay Jesus, dapat ay nakikita sa iyong buhay yung pong refleksyon mismo ng Panginoong Jesus. Sa konteksto po ng ating pong pinag-aaralang talata, oo, tayo po ay namumuhay sa gitna ng pagsubok, ngunit dapat ay nakikita pa rin po sa bawat isa sa atin ang tunay na kapayapaan ng isang mananampalatayang konektado sa Panginoong Jesucristo. Kung tayo po ay magiging mapagmasid sa nangyayari sa ngayon, tiyak po ako na marami tayong nakikitang taong nababalisa dahil po sa kakulangan sa kanila po mga basic na pangangailangan. Ang tanong ay ano po ba ang ating magagawa? Hindi natin kayang tulungan ang lahat kung sa material na bagay ang ating pong pag-uusapan. Ngunit dahil recipient po tayo ng kapayapaan na mula sa Diyos, bakit hindi po natin ibahagi ang kapayapaang ito na ating natamo sa lahat po ng tao na ating pong nakakasalamuha? Oo, ipangaral natin iyan sa lahat po ng tao, sa ibang mga tao. Dapat hindi lamang po sa mga kapitbahay o mga kaklase o kaibigan. Sasabihin nyo nga kasi, Pastor, wala ho kaming access ngayon dahil nga walang klase. Hindi naman kami pwedeng pumunta sa mga bahay-bahay, ano po. Pero lagi pong mayroong kapamaraanan. Ang sabi po ng Panginoon Jesus ay ipangaral sa lahat ng bansa o lahat po ng lahi. Mga kapatid, pagsimula po tayo kung saan man po tayo naroroon o dinadala ng Panginoon. Kung tayo man po ay stay at home sa ngayon, gamitin po natin ito pong social media na po para mas lalo po nating maitanghal ang gospel sa lahat po ng mga tao. At minsan kahit nga hindi po natin kakilala po ay sa pamamagitan po ng social media ngayon ay kayang-kaya na po nating maipaabot sa kanila ang gospel of salvation. So, salamat po sa Panginoon para po sa isa po nating kapatiran na kanya pong ginamit na pong nakalipas sa linggo upang mabahagian po ng mabuting balita ng kaligtasan ang mahigit sa 50 katao, 50 individual. Isa po sa naging magandang dulot po ng pandemic na ating pong nararanasan ngayon ay ang paghahanap po ng kapayapaan sa buhay ng mga taong namamatayan. Kaya marami rin po sa kanila yung pong nagiging receptive sa gospel. So marami pong way na ginagawang pagkilos ng Panginoon ngayon upang yung pong nangyayari po natin ay yung nangyayari po sa kasalukuyan po nating panahon ngayon ay makapag-take advantage pa rin po tayo para po ma-share ang gospel sa iba't ibang mga tao. So yun mga kapatid, po, upang mapagtagumpayan ang kabalisahan, kinakailangan po nating magpasya kung pagtitiwalaan ba natin ng ganap o hindi ang Diyos na patuloy na ipinakikilala sa atin ng Biblia. Again, ang paalala po sa atin ng Diyos sa bagay ito ay normal lang naman na tayo po ay makaranas ng anxiety, ngunit kaya rin po nating magtagumpay laban po rito. Ano daw po ang 4 na bagay na maaari po natin gawin ayon po sa talatang ating pong pinag-aralan? Una po, manalangin. Pangalawa, magpasalamat. Pangatlo, manangan sa pangako ng kapayapaan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At pang-apat, mamuhay na kawangis ng Panginoong Hesus. Ang sabi po sa Pilipos Kabanata 4, talata 6 at 7, muli po nating basahin.
Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya mo mula sa iyong salita na aming napag-aralan sa umagang ito. Ikaw nawa ang patuloy na magpatubo at magpalago nito sa aming mga puso at kaisipan na magdadala po sa amin sa mas malalim na pananampalataya sa iyo. Mga kapatid, ang Diyos na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob nito sa atin sa lahat ng pagkakataon. Naway palagi tayong gabayan ng banal na Espiritu at patuloy na maranasan ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen at Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan yung dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang
pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi kayang sukatin. Pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya